Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Setyembre, September 30, 2025, ngayong araw ng Martes. Sa inilabas po natin na mga thunderstorm advisories, makikita po natin again dito sa panahon.gov.ph bilang bahagi po ng Central Luzon, ganyan ng Southern Luzon, Western Visayas kasama yung Negros Island region at maging dito sa may Eastern Visayas, particular na sa Eastern Samar, ay meron pong naka-issue ng mga thunderstorm advisories as of 4 a.m. po ito. So ibig sabihin ito yung mga ilang lugar na nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Normally katagal po yan ng mga 1 hanggang 2 oras. Sa Mindanao po, merong rainfall information, particular na sa may Zamboanga Peninsula na maaaring magtagal din po ng mga 1 hanggang 2 oras. Muli po, pag nais nyo po makita yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories, dulot ng mga localized thunderstorms at iba pang weather system, pumunta lamang po tayo dito sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po sa mapa kung saang mga lugar may naka-issue ng mga thunderstorm advisories real-time sa buong Pilipinas. At sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makikita po ninyo dulot ng easterlies o yung hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko, medyo maulap yung kalangitan, mga kaulapan po ito, particular na sa ilang bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may area na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, yung Quezon Province, maging Bulacan, Rizal, at posible po sa Kamaynilaan medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Ang iba pang bahagi nating bansa, makita nyo halos dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ay fair weather po na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat sa ngayon po, wala pa tayong low pressure area na minomonitor, makikita po natin may cloud clusters dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Monitor po natin yan kung posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala pa tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin may mga tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may Quezon Province, sa mga silangang bahagi po ng Central Luzon, itong Bulacan, kasama yung Rizal, at gayon din sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila. Posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ang nalalabing bahagi nating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan, lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pag-ulan ng mga 1 hanggang 2 oras lamang. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Sa Kalayaan Islands, nasa 25 to 31 degrees Celsius ay inaasahang lagay ng agwat ang temperatura. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Localized thunderstorms din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Zamboanga, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang ating inaasahang magiging lagay ng ating mga baybay dagat. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at mga sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon hanggang sa weekend. So sa ngayon po, asahan pa rin natin bukas, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Posibleng mawala na po itong mga kaulapan na by tomorrow. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Luzon dahil posible po itong kaulapan na ito ay kung sakali po mag-develop into a low pressure area, kikilos pa silangan. Meron po tayong isang weather product dito, o meron po tayong isang information dito sa Pag-asa. Pag pumunta po kayo sa pag-asa.gov.ph, ito po yung tinatawag natin na tropical cyclone
threat potential. Ito po yung potential na may mabuong bagyo susunod na 2 linggo. So makikita po ninyo, pag pumunta po kayo dito sa ating website pag-asa.gov.ph, Tropical Cyclone TC Threat Potential, makikita nyo for September 29 hanggang October 5, posible nga po na may mabuong bagyo sa susunod hanggang bandang October 5 at posible po Central Luzon or Northern Luzon yung maging tahaki nito. So makikita po natin sa mga susunod na araw kung ito bang cloud cluster nasa may silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility yung posibleng ma-develop into a low pressure area or maging bagyo din po. So again, kung nais nyo pong malaman kung may potential na bagyo in the next 2 weeks, punta lamang po kayo dito sa ating Tropical Cyclone Threat Potential na makikita sa pag-asa.gov.ph. Samantala, ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:46 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating dalawang websites po, no, yung pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat.